Good morning, church! Kamusta po kayong lahat? Pakisabi naman po sa inyong katabi na Merry Christmas! Merry Christmas! Malapit na po ang kapastuhan, kaya naman tayo dapat ay lagi masaya. Yan. So lahat po tayo, no? Nandito ngayon, so masaya po ako at hindi tayo parte ng mga nagrarally sa iba't ibang dako ng Pilipinas, no? So, mga bagay man na yun is for them na i-emphasize kung anong stand nila. But hindi tayo nakikibagay sa kanila. We have our own way to stand on ourselves. And that is right now, magpipraise tayo kay Lord. Magpipray tayo kay Lord. Bibigay natin lahat ng cares and plea natin kay Lord. Because we are a child of God. We are part of the family of God. Hindi tayo part ng kamunduhang ito. Kaya lahat tayo, church, tayo tayong lahat. Exclaim natin sa mundong to kung sino tayo and kung anong kayang gawin natin. For our Father in heaven is a great God. Kaya niya patunayan kung sino siya. So church, let's go! I was lost, I was bound, couldn't find a solid ground. I was blind, couldn't see how you called me royalty. But in just 3 days you came and rescued me. Oh, by the power of your blood, I am loved and I am free. Whom the Son sets free is truly free, free indeed. Let's go! You have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim. I am a child of God. You have changed my heart. Took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. Oh, well, well, oh, 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 well, well, oh, 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 well, well, oh, oh. I am a child of God. Oh, well, well, oh, 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 well, well, oh, 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 well, well, oh, oh. I was lost, I was bound, couldn't find a solid ground. I was blind, couldn't see how you called me royalty. But in just 3 days you came and rescued me. Oh, by the power of your blood, I am loved and I am free. Whom the Son sets free is truly free, free indeed. Yeah. You have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim. I am a child of God. You have changed my heart. Took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. Oh, well, well, oh, oh. Oh, well, well, oh, oh. I am a child of God. Oh, well, well, oh, oh. Oh, well, well, oh, oh. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am no longer an orphan. But I am a child of the King. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am a son and a daughter. I am a child of the King. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am no longer an orphan, but I am a child of the King. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am a son and a daughter. I am a child of the King. You have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim. I am a child of God. You
have changed my heart, took me from the dark, gave me a new start. I am a child of God. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Say. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I am a child of God. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I am a child of God. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 who brings the chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who serves the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. We say, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. The bridge. Where is the Lamb? Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Life, that I would be set free.
you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. Yes, Lord. Thank you, Panginoon. You laid down your life, Panginoon, para sa amin. Truly, Panginoon, this is an amazing grace, Panginoon. Maraming salamat, Lord. More than we could fathom or imagine, Panginoon, kung gaano kakagaling, kung gaano kakabuti sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord. And we are truly amazed, Panginoon, kung paano ka nag-work sa aming buhay. Sa bawat struggles namin, Lord, battles, Panginoon, sa lahat ng yun, Panginoon, you stand, Panginoon, triumphantly, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang victorious against sa lahat, Panginoon. So you are worthy, Panginoon, para pag-alayan ng lahat ng praise and worship, Panginoon. Lahat, Panginoon, sila na nandito. Bless them, Panginoon. Deal with them, Panginoon, kung ano man yung kailangan nilang gawin. Pag-desisyonan, Panginoon. They are here for plea, Panginoon, that you would come and rescue them. All of us, Panginoon. That's how this world, Panginoon, ang makapangit, Panginoon, kung ano nangyayari sa mundo namin. But Lord God, lahat nun to, all our cares, Panginoon, ay para sa inyo lamang. No matter what, we will praise, we will worship, we'll bow down, Panginoon, our knees, our heads, Panginoon. At ibinibigay na sa iyo lahat, Panginoon, na kakayahan to work, Panginoon. So Lord God, accept, Panginoon, this praise and worship. Be glorified, Panginoon. You dance over me while I am unaware. You sing all around, but I never hear the sound. Lord, I'm amazed. By you, Lord, I'm amazed by you, how you love me. You bend the morning sky with miracles. Hope will always stand. You hold me in your hand. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you, how you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed
Lord, I'm amazed by you. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Lord, this you dried our tears at the feet of Jesus. Your grace abounds to all who found at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. All our voices raised, Lord God, we cry, Panginoon, of your holiness, Panginoon. Comfort these burdens, Panginoon. We cry. We sing, we cry. We cry, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy. Let's sing it one last time. With our voices raised, we sing, we cry. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Aming Diyos, ang mga anghel ay nagtatakip ng kanilang mga mukha sapagkat ang kabanalan mo, O Diyos, ay kamangha-mangha. Kami nakakalapit sa iyong harapan, nakaaawit, nakabibigay papuri, na kahit pa hindi kami karapat-dapat, but because of the blood of our Lord Jesus Christ,
Nakakalapit kami sa iyo, nakakakanta kami, nakakabigay puri sa iyo. Sa kabila ng kabanal-banalan mo, O Diyos, kahit kami marumi, ay dahil sa banal na dugo ni Jesus, ang mga awit pagsamba ay nagiging kalugod-lugod sa iyo. Sinasamba ka namin, pinupuri, tinataas ang iyong pangalan. Patuloy mo lamang kaming lilinisin ng banal mong dugo para walang hadlang sa ibubuhos mong pagpapala, lalo na ng iyong banal na salita. Tanggapin mo mga awit pagsamba, ang mga puso na punong-puno ng pasasalamat dahil sa iyong kabutihan sa amin sa araw-araw. Ikaw na nag-iingat, ikaw na nagbubuhos ng pagpapala, ikaw na nagbibigay ng gabay, ng wisdom, ikaw na sumasagot ng panalangin. O Diyos, dala-dala namin ang mga papuring awit na ito at pasasalamat sa iyo dahil ikaw ay mabuti sa iyong mga anak. We worship you. Tanggapin mo ito in Jesus' name. Amen. Woo! God is good and all the time. Amen. Amen. Talagang napakabuti ng ating Diyos. Siyempre, mas magandang mag-welcomean tayo sa isa't isa. Awitin natin, Jesus loves you, my friend. Alis sa upuan, kawayan natin yung mga nasa online pag naharap sa camera. Sige po. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. He loves you, loves you, loves you, loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, Praise the Lord. Napakasarap na ang buhay ay nasa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan pa, palakpakan natin si Lord. God is good talaga. Gaganda ng mga mensahe ng awit. At yan ay pagka libre naman kayo, may mga kagamitan para ma-download. May mga libre naman po niyan sa online. At nasa gayon muli, no, na babalik-balikan natin. Kung kayo may sasakyan, pe-play nyo yan, no, sa inyong tahanan. Sapagat ang mga awit papuring pagsamba, hindi lamang nagdadala sa atin sa pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, kundi mga awit pagsamba, alam niyo ba, lalo mga papuri, nakapagpapalayas ng mga masasamang espiritu yan. I remember, I was invited dahil merong isang demon possessed dyan sa may BF Homes. At simple lang ang ginawa namin. Nag-play lang kami ng awit papuri. Ay talagang nakatulong. Nakatulong. Kasi ang mga awit pagsamba ay talagang makapangyarihan sapagkat nandyan ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. So, ugaliin natin yan, no? Kung wala kayong mga ganyang gadget, ay pwede nyo naman awitin, iham, hindi nyo man memorize yung lyrics, ay napakasarap na sa tuwi-tuwi na ay sumasamba tayong patuloy. Maging lifestyle na natin kasi ang pagsamba hindi lamang tuwing araw ng linggo. Alam nyo ba yun? Araw-araw na buhay natin, kahit naglalaba, nagluluto, naghuhugas, ay pwedeng umawit ng papuri at sumamba sa Panginoon. Di ba? Maganda yan, gawin na nating lifestyle. Mag-aaral na tayo ng Word of God, kanya hihilingan ko ng ihanda nyo na ang inyong mga dalang ballpen, notebook, at Bible. At ating babasahin ang medyo mahaba-habang verses sa Bible.
right. Ayan. John chapter 5, verses 2 hanggang 9 sa New International Version ang ating babasahin. Pwede bang tumayo tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng Word? At bago natin basahin, madalas inuugali nating ipahayag ang blessing sa ating mga kapatiran. Kanya sabihin ninyo sa inyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Okay. Get ready, talagang be-bless tayo ni Lord dito. Matapos mabasa, please remain standing. Mag-ask tayo ng blessing sa ating Panginoon. Okay? John 5, 2 hanggang 9. Handa po. Basa. Now, there is in Jerusalem near the ship gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here, a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Bago tayo magpatuloy, napunan nyo, naging New King James Version na, no? From New International Version. Kasi po, marami na sa mga bagong version, wala yang verse 4. No? Nilagay ko kasi angkop sa ating pag-aaral. Kasi ang paniwala ng maraming Bible scholar ay hindi po ganyan ang gawa ng Diyos. Hindi totoo daw yan. No? Sabi nila na wala naman daw talagang bumababang anghel doon. Mamaya pag-aaralan natin yan. No? Pero kinuha ko kasi mahalaga yan sa pag-aaral natin. Kanya, pag nakita niyo yan sa ibang translation, no, wala yung verse 4. Pero nilagay ko kasi maganda matutunan po natin yan. Verse 5 na tayo. Balik tayo sa NIV. Ready? Go. One who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. Aming Ama, ang ganda ng mga serye na aming pag-aaral na kung saan tinutulungan mo kaming maunawaan ang mga lessons po meron dito. Tulungan mo kaming patuloy sa aming ikatlong aralin na miracle ng Panginoong Jesucristo. Ibig namin makita yung aral, ibig namin ma-absorb yung gusto mong sabihin sa amin. Speak, Lord. Makikinig po kami, magpapailalim kami sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Thank you. Nasa ikatlong bahagi na tayo sa seryeng Wonderful Lessons on Miracles. Katulad ng aking nabanggit last time, though maraming miracles ang Panginoong Yesus na sinulat ni John,
I mean, maraming miracles ang Panginoong Hesus na hindi na isinulat ni John. Ayan. Pero mapupuna po ninyo, merong strategy si John kung paano niya isinulat ang miracles ni Jesus sa Book of John. Ang ginawa niya, naglista siya ng 7. Okay? At tinawag niya itong miracles signs. Na ang ibig sabihin, there are miracles with a message. Sabihin mo sa iyong katabi, may mensahe sa himala. Ayan. Sa first miracle ni Jesus na ginawa niyang wine, yung tubig, na nasulat sa John 2, 1 hanggang 11, ang lesson na natutunan natin, si Lord concerned din sa ating kasiyahan. No? God, by the way, yan ang pag-aaralan natin. No? Yan. God is concerned about our complete happiness. Sabi mo yung sa iyong katabi ulit, concerned si Lord sa iyong kasiyahan. Yan. Paano natin nakita yan? Dun sa miracle na ginawang wine. Yung tubig, ay naubusan na kasi ng wine. Ha? Ayaw ni Lord na mauwi sa hindi magandang celebration dahil ubus na yung wine. Alam niyo nung araw, big deal. Until today, big deal sa celebration yung wine sa Israel. Lalo na sa mga Hudyo. So, nag-provide si Lord ng pinaka-best wine. Huwag niyo nang ipilit na kung yan ay nakakalasing o hindi. Uulitin ko. Hindi gagawa si Jesus ng alak na marka demonyo. Si Lord, hindi yan gagawa na ikapapahamak ng tao. Anyway, imagine, kauna-una ang himala ay ang kasiyahan ng party. Bakit hindi salvation ng thousands of souls ang first miracle? Bakit hindi bulag nakakita? Pilay lumakad? Bakit wine ang first miracle? Naisip niyo na ba yan? Ay kasi nga, at marami ang naniniwala, ako'y nag-agree din sa mga Bible expert, na pinapakita sa atin dito ang Lord concerns sa ating magiging kasiyahan. Naparito si Jesus sa mundo hindi lamang para tayo ay iligtas sa kapahamakan ng impyerno. Amen ba doon? Ibig niya, maalis din tayo sa kalungkutan. Yun ang ganda ng pakay ni Jesus sa ating buhay. John 15:11, I have told you these things so that you will be, ano sabi? Basa? Filled with my joy. See that? Yes, your joy will overflow. Sino tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Lord and Savior? Pakitaas ng kamay. So sabi ng Bible, pag tumanggap tayo sa Kanya, yung Holy Spirit mananahan sa atin. Di ba? Galatians 5:22, pag tumahan ng Holy Spirit, magkakaroon tayo ng fruit of the Holy Spirit. Sa nakakaalala, banggitin natin yung first 3. The fruit of the Holy Spirit is, ano yung kasunod? Joy. Then peace. See that? Magiging bunga ay kasiyahan. Tandaan natin ang Panginoon, no, ay sa presensya pa lamang niya ay mayroon ng kasiyahan. No? In your presence is fullness of joy. Psalm 16:11. In short, the joy of Jesus na binibigay sa atin, lagi yan fresh, full, and free. Tandaan natin yan. Sa Kanya lamang mayroong tunay na kasiyahan. Now, dito naman sa second miracle na nasulat sa John 4:46 hanggang 54. Wala kayo nung Wednesday, yan yung aming tinalakay. So, review lang tayo konti. Dito po ay na-record ang tungkol sa royal official na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo upang humingi ng himala na mapagaling ang kanyang anak kasi malapit nang mamatay. Ang lesson na aming natutunan last Wednesday, hindi lamang ang Diyos ay concerned sa ating kasiyahan, but also God is concerned with our wrong focus, which should be on Jesus instead of on
the miracle. Punayin po ninyo na sa paglapit ng royal official upang humingi ng himala, na pagalingin yung kanyang anak. Alam ba ninyo, basahin niyo yung John 4, no? Lalo sa verse 48, may na-detect si Lord na hindi maganda sa puso ng royal official. Alam niyo kung ano yung na-detect ni Jesus sa puso nung lumapit sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako himala, pagalingin mo yung aking anak. May na-detect si Jesus na hindi maganda sa kanyang puso. Ayan, tingnan nyo na sa verse 48. Jesus said to him, none of you will ever believe unless you see miracles and wonders. See that? Nakikita nyo din ba yung nakita ng Lord sa kanya? Ang focus kasi nung royal official ay nasa miracle, hindi talaga sa Panginoong Hesus. Kanya sabi ko, kung walang miracle, hindi ka naman din maniniwala eh. Kasi ang hanap mo lang ay miracle. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Basang-basa, no? Basang-basa ni Lord. Kung walang matatanggap na miracle, hindi siya magtitiwala sa Panginoong Hesus. Kanya napakagandang paalaala po ito sa atin ngayon eh. Kasi talagang kahit mananampalataya, ulitin ko walang masamang humingi ng miracle. Pero huwag kakalimutan na huwag tayo dyan didepende. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Amen ba doon? Ulitin ko yung binanggit ko nung Sunday. Di ba? Sabi ko, believe in miracles but trust in Jesus. Huwag po tayo masyadong maghanap at mag-focus sa miracles. Kasi yung mga tao na nakafocus sa miracle, kapag wala silang naranasang miracle, tinutubuan sila ng pagdududa sa Panginoon Diyos. Yung iba, nagtatampo. Yung iba, lumalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sample, sabi nung nagsalita, sabi niya, hindi naman totoo yung himala eh. Humingi ako sa Lord, nagmakaawa pa nga ako sa Kanya, pero wala naman nangyari. See that? Binabato pa sa Panginoon kung hindi niya naranasan yung miracle. Ang dapat, makinig, meron o wala, trust Jesus. Amen ba? Palakpakan natin si Lord yan. Ay kasi, disposition ni Lord kung makakaranas tayo o hindi ng miracle. Kanya, kahit walang miracle, nag-pray ka, wala, praise God pa rin. Huwag yung magtatampo. Wala naman pala miracle, di na ako hingi ng miracle. Mali eh, kasi nga ang focus nasa miracle. Kanya, mga minamahal, ngayong umaga, hinahamon ko tayo, ang bawat isa sa atin, patuloy, mas maganda mag-focus tayo sa aral ng miracle. Okay? Maliwanag ba yan? Believe sa miracle pero trust Jesus. Mag-focus tayo sa gustong ituro ng Diyos sa atin sa miracle, lalo na sa Bible. Ano-ano ang mga aral na nakita natin diyan sa second miracle ni Jesus? Yung royal official na halos ni-rebuke na siya ni Jesus. No? Hindi maganda ang motibo mo. Alam ba ninyo, naggalit talaga si Lord sa taong ang focus ay nasa miracle at hindi lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo. Pakinggan ninyo ang sinabi ng Matthew 12:39. Anong tawag ni Jesus doon sa mga miracle ang focus? Sabi mo, a wicked and adulterous generations. Bakit? Ang hinihingi ay sign. Okay? In short, letter A, hindi talaga uhaw sa Diyos eh. Ang hanap, tanda at mirakulo. Hindi ba? Marami tayong mga nabalitaan nung araw pa, no? Mga sari-saring miracle, dinudumog na maraming tao. Pero ang totoo ba nun si Jesus ba ang kanilang pinupuntahan o ang hinahanap? Hindi. Miracle ang kanilang hanap, hindi ang ating Panginoong Hesus. Alam nyo, kahit nung nakapako si Jesus sa krus, anong sigaw ng mga tao na nagpapako sa Kanya? Alam niyo ba ang sigaw ng mga tao? Tingnan ninyo. Matthew 27:42. Sabi ng mga tao, He saved others.
He cannot save himself. He is King of Israel. Let him come down now from the cross. And ano yung sabi? Oh, see that? Humihingi ng miracle. Naligtas niyang lahat. O ngayon ligtas niya sarili niya. Baba siya dyan sa krus. Maniniwala kami sa kanya. See, miracle ang hanap. Mali. Kanya nagagalit ang ating Panginoon Hesukristo. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Pag nakita nila wika yung sign, yung himala na makabababa siya sa krus, ay kahit nakapako siya no? At bababa, doon lamang sila maniniwala. Evidential faith ang laman ng kanilang puso. No? To see is to believe. Eto pa. Naalala po ninyo, ang Panginoong Hesus, siyempre nagmi-miracle. Tama ba? At maraming nananampalataya. Tama ba? Nandiyan pa ba kayo? O, basahin natin yan. No? Juan 2:23 hanggang 24. Tingnan nyo Habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, yung Feast of Passover. Ano sabi? Marami ang sumampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa. Maganda ba yung nangyari? Answer me. Sa unang tingin mo ka maganda, tama ba? Ay kasi marami sumampalataya It seems parang si Jesus yung hinanap nila. Kinatagpo nila because nakakita ng miracle. Tama ba? Nandiyan pa kayo? Kaya lang, pagdating sa verse 24, ito yung totoo. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila. See that? Kitang-kita ni Jesus, hindi naman talaga akong habol. Ang habol lang ninyo, mga tanda. Okay? Kilala niya kasi ang mga tao. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. So, hindi lamang nagpapakita yan na ang gutom nila hindi talaga sa Diyos, kundi doon sa mga signs. No? Hindi tama. Ayaw ng Lord yan. Tandaan ninyo, sa huling panahon, no? Anong sabi ni Jesus? Marami sa akin magsisitawag at magsisipagsabi, Lord, nagpalayas pa kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Gumawa kami ng mga mirakulo. Anong sagot ni Jesus sa kanila? Umalis kayo. Hindi ko kayo nakikilala. So yung miracle, mga kapatid, tama, maganda, mingi ng miracle, pero wag dyan ang trust. Kay Jesus ang trust. Amen? Palakpak tayo kay Lord. Bakit ayaw pa ni Lord ang ganyan na nakapokus sa miracle at hindi sa Kanya? Kasi ito pang lesson, no? It dishonors God. Kung kayo ay isang magulang, at ang sabi niyo sa inyong anak, anak, dinipositohan kita ng 1 million sa bank account mo. Saan ka naman nakakita ng magulang na ganyan? Didepositohan kita, anak, ng 1 million. Para pagka-graduate mo, meron ka ng pambili ng sasakyan at may magagamit ka pag ikay nagtatrabaho na. O, di ba? Ganda, no? Huwag kayong mag-alala, hindi naman po contractor yung inyong magulang. Anyway. Then, ang isasagot sa inyo na anak nyo, Dad, okay yan. Maganda yan. Pero, pwede ba kailangan ko munang makita yung deposit slip? Patunay na talagang nag-deposit ka nga. Dad, hindi sapat yung sinalita mo lang. Kung kayong magulang at ganyan na isasagot, kayo nang gumawa ng napakagandang blessing sa inyong anak. Tapos na isasagot sa inyo na inyong anak ay ganyan, matutuwa ba kayo? Of course not. Masasaktan kayo. Insulto yun. Tama ba? Makinig. Kung ganyan ang ating nararamdaman, hindi ba't malaking insulto sa ating Panginoon? Yung matapos na meron siyang gagawin, tapos kukwestiyonin. Pagdududahan. Ganito po ibig sabihin. Naalala po ninyo si Tomas. Sino nakakilala kay Tomas? Hindi masyado. Tomas Lechon. Hindi, si Tomas po ay isa sa disipulo. Okay?
Now, listen. Bakit insulting yung ginawa ni Tomas? Ay kasi, matapos magpakita si Jesus, di namatay, nilibing, nabuhay na maguli, nagpakita siya sa mga disciples, kaya lang absent si Tomas. Pinatunayan na ng mga kapwa niya disipulo, nakita namin si Jesus. Maniwala ka na, nakita namin. Alam ba ninyo ang sagot ni Tomas? Except I see the prints in his hands, the wound in his side, I will not believe. Wow. To see is to believe. Tingnan nyo, no? Insulto yun. At nagpakita nga ang Lord sa kanya. Anong ginawa ng Lord? Halika, tumaas, akin na yung kamay mo. Ay, hindi ba nilagay niya sa kanyang kamay? Halika, hawakan mo ito, yung sugat. Pinakita ng ating, pinahawak pa mismo. And then what happened kay Thomas? Lumuhod. Nagpakumbaba. Alam ba ninyo yung sabi ni Jesus? Kasi insulting yung ginawa niya eh. Basahin natin yung John 20:29. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Ay, to see is to believe siya eh. Pero, ano sabi ni Jesus? Basahin natin yung last 3 line. Ready, go. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Pwede mo palakpakan natin si Lord. So, focus on Jesus alone. Huwag sa mga miracle. Okay, humingi ng miracle. Pero kung wala, praise the Lord pa rin. Huwag tayo maglubos na magtitiwala sa miracle. Kay Jesus tayo magtiwala. Believe me, magugulat ka sa gagawin niya sa iyong buhay. Okay, puntahan na natin yung ikatlong miracle. Are you ready? Ito na yung ikatlong miracle. Ano bang lesson doon sa binasa natin sa scripture reading kanina? Sulat niyo po, ito makita nating lesson. Si Lord, concern sa disability ng sangkatauhan. Ayan. Background doon sa binasa natin scripture reading. Ito po, binasa natin, ay yung miracle naganap sa tinatawag na Pool of Bethesda. Sabihin natin sa ating mga katabi, Pool of Bethesda. Yan. Ang ibig po sabihin yan, literal meaning niyan ay the house of mercy. O, di ba? Ang ganda. Kung kayo po ay pupunta sa Israel, tulad ng ginawa ng ilan sa ating mga kasamaan dito, nagpunta sila dyan. Napuntahan niyo ba yon? Yung Pool of Bethesda, napuntahan niyo? Hindi niyo na maalala. I think, basta yan, part yan ng tour, no? Pupuntahan niyang Pool of Bethesda. Kami po mag-asawa, yan, napuntahan na po namin. Eksakto yung lugar na yan. Yan ay nasa loob ng ship gate. Ang Jerusalem, may wall yan. By the way, ang ganda-ganda po ng wall of Jerusalem. Pag pababa na ang araw, pag tinamaan ng araw yung wall, limestone kasi yan, ginto talaga ang mangingilabot kayo. Ang kulay niya, ginto. Parang ginto. Kasi pag tinamaan yung limestone, naninilaw yung kulay niya. Ang ganda. Anyway, so may mga gate po yan dahil nga paligid ng Jerusalem, walls of Jerusalem. May mga gate. Ang isang gate po ay tinatawag na ship gate. Sabihin natin sabay-sabay, ship gate. Para magkaroon tayo ng idea, dyan po binato si Stephen hanggang mamatay. Okay? So nakukuha nyo na. Sa madaling salita, kapag pumunta po kayo sa lugar na yan, still nandyan pa rin yung Pool of Bethesda. Ito po, ayun. Yan yung picture, no? Nahukay ng mga archaeologists, 40 feet ang lalim mula sa present kalye ngayon. Kasi po, para ma-discover nyo yung street na eksaktong nilakaran ni Jesus, huhukay kayo ng 20 feet below the ground. Ganon na siya natabunan sa tagal ng panahon para makita nyo yung mismong nilakaran ni Jesus. So, yan po, nakita nila, ay kung makita ninyo, ay may mga sari-sari ng mga tinayo mga poste, kasi po marami na sa haba ng panahon ang nagtayo ng struktura. But the hukay itself, yan, no? Yan yung tinatawag na Pool of
Bethesda. Okay? Now, notice, ipinakita ng Panginoong Yesus ang kanyang awa sa isang dukhang lalaking may sakit sa loob ng 38 taon. Wow, 38 years. Ngayon, ito ay yung Pool of Bethesda, para siyang kung lagay natin sa modern term, para siyang health spa. Kasi lahat na nandyan ay mga may sakit. Okay? Nasa paligid ng mga poste, may maraming taong may sakit. Ang ilan, mga natutuyo ang paa at kamay, yung ilan bulag, yung ilan mga may karamdaman na marahil malala. Sila ay naroroon sa Pool of Bethesda, umaasa sa isang himala. Taon-taon yan, kapag ka ang tubig kumukulo, na-stir. Possibly, sabi ng mga expert, kanya daw kumukulo yun kasi underground may spring, no? May seismic activity. Pero sa ibang version, yan na nga yung verse 4 na binasa natin, na hindi pinaniniwalaan na maraming mga Bible scholar, ay kasi daw, kanya may miracle kumukulo yung tubig kasi bumababa daw yung anghel. Tapos kinakaukaw yung tubig, so kumukulo. At pag nangyari yon, sino mang una daw lumublob, gumagaling. O, di ba? Ang ganda, no? Parang napaka-amazing. Pero maraming mga hindi naniniwala. Ako, nag-agree na yun ay superstition lamang. Mas pinaniniwalaan kumukulo because may parang spring. No? Anyway, now, dumating ang Panginoong Yesus diyan sa Pool of Bethesda. Now, notice, listen. Siya ay pumunta sa isang partikular na lalaki. Napunan niyo ba yun? Marami ang naroroon na may sakit. Tama? Ngunit pinili lang ni Jesus na ang papagalingin niya, isa lang. Maliwanag ang sinasabi ng text. Marami ang may karamdaman na nandun. Pwede niya pagalingin silang lahat. Tama? Hello? Normal naman yun sa healing ministry ni Jesus, di ba? Lahat pinapagaling niya. Okay? Ngunit dito kapuna-puna, isa lang ang pinagaling niya. Nag-agree maraming mga experts sa Bible na kanya daw isang tao ang pinagaling ni Jesus dito kasi, listen, napakaganda nito. Nire-represent, now remember, ang strategy ni John sa pagsulat niya ng miracle, ang miracle may message. Yun ang strategy ni John eh. Yung miracle may message. So, nag-agree ang mga experts sa Bible, kanya daw isa ang pinagaling lamang, hindi sila. Kasi yung isa na yon nagtuturo, nire-represent ng isang katauhan na yon ang kalalagayan ng buong tao sa mundong ito. Yun daw ang nire-represent. Inilalarawan, no? Meaning inilalarawan ng may karamdaman na ito ang kondisyon ng bawat tao sa mundo. Sabihin mo sa iyong katabi, kasama ka dyan. Ano ba yun? Sulat nyo, lesson number 1. Ito makita nyo. Concern kasi si Lord, yan ang lesson yan eh. Sa kondisyon ng sangkatauhan. Yun ang gusto niyang sabihin sa atin. Concerned siya dun sa isa, na ang gustong sabihin sa ating lahat, until today, concerned si Lord sa kondisyon ng bawat. Tingnan niyo, no? Ang ganda ng verse kasi. Oh. Ano ba yung kondisyon? Ang sabi, the one who was there had been, what? Invalid. Wow. This man really represents lahat ng tao sa mundong ito, no? Na sinasabi ng maliwanag ng kabuang aral ng Biblia na ang kalalagayan o ang kondisyon ng sangkatauhan pag walang Kristo sa puso at walang Kristo sa kanilang buhay, may problema at hindi nare-realize na sila ay tulad ng invalid person na ito. Okay? Maliwanag, no? Dito ay pinapakita sa atin, una sa lahat,
ang sangkatauhan ay may kalalagayang walang sapat na lakas. Sabi mo sa iyong katabi, wala tayong sapat na lakas. Di ba totoo? Nasa Romans 5 verse 6 yan. Tingnan niyo pag walang Kristo. No? Basahin natin. Romans 5:6. You see, at just the right time, when we were still what? Powerless. Ano ginawa ni Jesus? Christ died for the ungodly. See that concern? Can you imagine itong impotent na may karamdaman, no? Dinescribe na lumalarawan sa sangkatauhan, every man without Christ, mga minamahal, walang strength. Parehas ng invalid na taong ito. Iyon ang kasi ibig sabihin ng invalid, impotent, no? Without strength. Kanya nga, nung ako'y wala pa sa Panginoong Jesucristo, wala pa si Jesus sa aking puso't buhay, kahit ayaw ko na magsugal, kahit ayaw ko na magsigarilyo, kahit ayaw ko na ng alak, kahit ayaw ko na magmura, wala akong sapat na lakas para ito'y tigilan. Nandiyan pa ba kayo? Hindi ba totoo? Wala tayong sapat. Kung wala si Kristo, wala tayong magagawa. Without me, you can do nothing. Yan ang sabi ni Jesus. I praise the Lord sapagkat nung tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior, yung kalalagayan ko, sabi nga yan sa Romans 5:6, Jesus died so that yung weakness na may bumabalot sa aking buhay, wala akong sapat na lakas sa kapangyarihan ng kasalanan, ay binigyan niya ako ng lakas. You shall know the truth and the truth will set you free. That's why hindi na ako nagsisigarilyo. Ayoko na nasigarilyo. Ayoko na magmura. Ayoko na magsugal. Kasi nga, si Jesus ang nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Palapakan natin si Lord yan. Diba? Pangalawa, ay concern si Lord sa taong alipin, no? Prisoner, bound. Tingnan nyo ang nilalarawan nung may sakit na tao. Invalid siya for how many years? 38 years. Wow. Can you imagine yung paralyzed na yan, impotent, debilitated yan, without strength for 38 years. Ano nangyari? Yung muscle niya siguro ay manhid na. Di ba? Every year, punta siya doon. Walang nangyayari. Lumalala ng lumalala yung kanyang kalalagayan. Hindi ba't ganyan ang buhay ng tao walang Kristo sa puso? Habang tumatagal, habang wala si Jesus, lumalala ng lumalala ang pang-aalipin ng kasalanan. Tama ba? Yes. Yan, mga minamahal, ang kalalagayan ng taong walang Kristo sa puso. Habang tumatagal, lumalala ng lumalala ang pagkaalipin ng kasalanan at ang nagiging bunga nito. Sabi mo sa iyong katabi, merong good news. Ayan ang good news. Ito, sulat nyo. No? Yan ang lesson ng tekstong binasa natin. Kasi, hindi lamang concern si Lord sa kondisyon natin, kundi concern siya sa completeness, no? Na gusto niya mangyari sa ating buhay. Balikan natin yung ating text, no? Verse 3. Hindi pala nalagay dyan. No? Basahin ko na lang yung John 5, verses 3 hanggang 6. Okay. Ang sabi dyan, here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. And then verse 5. One who had been an invalid for 38 years. Verse 6. When Jesus saw him lying there and learned that he had been this condition for a long time, anong sabi ni Jesus? He asked him, do you want to get well?
Wow, ang ganda nito. Sa Bible, makikita ninyo, yung sinabi ni Jesus na yan na, do you want to get well, is the same word na sinasabi ng Panginoong Hesus sa lahat ng sangkatauhan. Sabi mo sa iyong katabi, may sinasabi si Jesus sa iyo. Ayan. Anong sinasabi sa atin? Alam ba ninyo, basahin nyo at aralin ng Biblia, palagi si Lord ang nag-o-offer ng tulong. Tama ba? Wow. Saka makakita ng ganyang tagapagligtas. No? Siya palagi nag-o-offer ng pagpapatawad. Siya lagi nag-o-offer ng kaligtasan. Kanya nga siya nakatayo sa pinto ng ating puso. Palagi kumakatok. Sapagkat ibig niya, kung paanong kinumpleto ang buhay ng paralitikong taong ito, o invalid na tao na ito, ay ibig niyang taong alipin ng kasalanan ay maging kumpletong layang-laya sa kapangyarihan ng kasalanan. Pwede ba palakpakan natin ulit si Lord? Yan, no? Yung freedom sa power of sin, si Lord. Siya ang tumatawag sa atin para sa kaligtasan. Yan na yung verse na lumabas kanina. Basahin natin, 1 Peter 2:9. Ano sabi? But you are, what? Chosen people. Sabihin mo sa iyong katabi, pinili ka ni Lord. Ayun eh. A royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Imagine mo, God's special possession tayo sa Kanya. That you may declare the praises of Him who, ayan, called you out of darkness. Si Jesus ang tumawag sa akin sa kadiliman. Sabi niya, Mark, get out! Come, follow me. Lahat ng maliligtas, palagi si Lord nagsasalita. Para bang sinasabi, gusto mo bang gumaling? It's the same word na sinasabi, gusto mo bang lumaya dyan sa pagkaalipin sa kasalanan? Gusto mo bang mapagaling yung umaalipin sa iyo? Gusto mo bang magkaroon ng completeness? Come, bibigyan kita ng malayang buhay. Pwede bang palakpak tayo uli kay Lord? He is always knocking at the door sa ating mga puso, mga minamahal. Bago mamatay ang tao, binibigyan ng Lord ng chance na makakilala sa Kanya. Yan ang makikita ninyo sa 1 Peter 3:9. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is what? Patient toward you. Ano yung sumunod na sinabi niya? Not wishing that any should perish dun sa impyerno, but that all should reach repentance. Ang bait ng ating Panginoon. Bago ka mamamatay, binibigyan ka ng tsansa. Gusto mong gumaling, gusto mong makalaya, gusto mong buhay na walang hanggan, gusto mong kapatawaran ng kasalanan, si Lord nangungusap sa sangkatauhan. Yun ang mensahe ng miracle na paralitikong taong ito. Pwede ba palakpakan natin si Lord yan? Ba? Mamaya, no? May altar call tayo. Si Lord nananawagan. Come and be made whole. Lapitan mo siya, pakinggan mo lang siya. At kanya kang tatanggapin, bibigyan kanya ng lubusang pagkalaya. One of the strangest stories na natala ay sa lugar ng Amerika ay nangyari noong 1829. Alam niyo kung ano yung strangest stories na yan? Tungkol po yan kay George Wilson na sinentensyahan ng bitay ng kamatayan dahil sa kanyang pagnanakaw at pagpatay. However, ang presidente ng Amerika noong panahon na yon ay si President Andrew Jackson. For whatever reason, ay gumawa siya ng sulat, pardon letter. Ay presidente lang naman na makakabawal nun, di ba? I mean, makakaawat sa kamatayan, tama ba? Sino yung may hatol ng kamatayan na inano ng presidente ng Pilipinas at naligtas?
Sara Balabagan ba yun? Tama ba? At marami na, no? Anyway, so itong si President Andrew gumawa ng pardon letter, para mapalaya itong si George Wilson. Ang nakasulat eksakto, he is not to be hanged. He is not to be put to death. So dinala itong sulat sa governor at ora mismo, naka-ready na, ay nagulumihanan yung mga opisyales ng kulungan sapagkat bibitayin na. Tapos ito, may pardon letter. Ang lalo pang nagpalala ng istorya, kung kaya tinatawag na strangest stories. Kasi, nung malaman ni George Wilson na ready siyang patawarin, ang sabi niya, hindi ko tinatanggap yung kapatawaran na yan. Hindi ko tinatanggap yung letter na yan. Gusto ko mahang. Wow! Kung kayo yung opisyales na mag-execute ng kamatayan at may sulat na palayain. Pagkatapos sasabihin wag! Gusto ko mamatay! Ay talagang dilema. Tama ba? Nagkaroon ng debate, pinag-usapan hanggang sa dinala sa kataas-taasang hukuman. Nandiyan pa kayo? To make this long story short, nag-decide ang hukuman at sinabing ituloy kung ayaw niyang tanggapin, kasi ang pardon na isang papel, may buhay yan kung tatanggapin. Pero kung ayaw tanggapin, walang saysay ang papel na yan. So ituloy, binitay ang taong ito. Mga minamahal, kanya ko yan sinasabi. Matagal nang sinasabi sa Biblia na si Jesus namatay sa cross para ang tao ay huwag mapahamak sa impyerno. Tama ba? Ang liwanag niyan. Matagal nang pinipreach sa pulpit yan. Si Jesus namatay sa cross para iligtas ang sangkatauhan. Pero ano nangyayari sa sangkatauhan? Patuloy mas pinipili ng tao ang kasalanan. Patuloy na hindi pinapakinggan ang panawagan ni Jesus. Gusto mo bang gumaling? Patuloy na nagsasabi si Jesus, halika, come. Ikaw na napapagod at akin kitang pagpapahingain. Ngunit ang tao'y lumalayo. Ayaw ng inaalok ng ating Panginoong Hesukristo. Ay sana, mga minamahal, kung hindi mo patiyak, sakaling ikay bawian ng buhay, miskin ng mga nandyan sa online na nakikinig, at ikay matagal na naghahanap ng solusyon sa iyong problema na umaalipin ng kasalanan, why not try Jesus? Trust Jesus. Call upon His name at ikaw ay maliligtas. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Tanggapin mo si Jesus sa altar call. Magpasya kang lapitan sapagkat siya'y nananawagan. Gusto mo bang maging buo? Ha? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang lumaya? Pagtiwalaan natin si Jesus, yun ang mensahe ng kanyang miracle. Pwede ba palakpak tayo ulit? Last na, no? Dito na ka magtatapos. God is concerned na talagang mapagtagumpayan natin ang maraming bagay na gumugulo sa ating buhay. No? Quick na lang, kung naalala ninyo, matapos pagalingin itong invalid na pasyente, no? Tingnan niyo yung sinabi ng John 5:9. At once the man was cured, he picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so, eto na, the Jewish leader said to the man who had been healed, it is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat. Verse 11. But he replied, ganda oh, talagang kita mong pinalaya na siya ng Lord.
The man who made me well said to me, pick up your mat and walk. Verse 12. So they asked him, who is this fellow who told you to pick it up and walk? Of course, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Anong sinasabi sa atin? Ha? Ang ganda eh. Nagkaroon siya ng paninindigan na sa kanyang pananampalataya. Hindi siya natakot kahit ba merong gustong umusig sa kanyang buhay. Listen mga minamahal, yan ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Matapos tayong tahanan ng kanyang banal na Espiritu, gusto niya makonquer natin kahit yung mga nagtatawa sa atin, pinepersecute, pinipigilan tayo. Gusto ng Lord, mapagtagumpayan natin yung mga humahad lang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Di ba? Pwede bang palakpak tayo kay Lord yan? Isa pa, tingnan ninyo, sabi niya doon sa paano na-conquer yung maraming bahagi sa kanyang buhay. Later, nagkita na uli sila ni Jesus. Later, Jesus found him at the temple and said to him, ano sabi ni Jesus? Pwede bang basahin natin yung last 3 line? Ready, go. See, you are well again. Ano sabi? Stop sinning or something worse may happen to you. Mga minamahal, yan ang gusto ng ating Panginoon. Makonquer natin ng power ng sin at magkaroon tayo ng lubusang pagtatagumpay laban sa kasalanan. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Gusto ko lang iwan sa inyo ang tinig ng Lord na sinabi niyang, gusto mo bang gumaling? Ay siguro ang words ni Jesus sa atin dyan, sa bawat isa sa atin, kung ano mga kalagayan. Gusto mo bang lumaya sa kasalanan? Gusto mo bang buong-buo ang iyong pagiging Kristiyano, hindi yung malahininga? Gusto bang gamitin kita, makapangyarihan, na makikita sa buhay mo si Kristo at ikay magiging kasangkapan ng ating Panginoon? Listen, kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Katulad na sinagot ng invalid person na ito, yes, Lord, gusto ko gumaling. Ha? Let's all stand. Hilingan kong pangunahan tayo sa awit na ito ng ating worship leader. And while singing, maging prayerful tayo sa tinig ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Come on, church, let's bow our heads, close our eyes, and sing some prayerfully, church. Yes,
Salamat, Panginoon, kasi mahal mo kami. Concern ka sa aming buhay, sa aming kondisyon, sa aming kalalagayan, at sa kung ano man may nangyayari sa aming buhay. Ang pinakamasarap na parte ay nung sabihin mo, Lord, doon sa invalid person, do you want to get healed? Ayan din ang sinasabi mo sa amin. Gusto mo bang maging buo? Gusto bang lumaya sa kasalanan? Gusto bang gamitin kitang makapangyarihan? Ano man, Lord, speak. At nang sa gayon, ang mga anak mo ilalapit, magpapakumbaba sa iyong harapan. Pagtitiwalaan ka. Hallelujah. Minsan pa, waiting sa atin ito. Sa inyong lumapit, gustong lumapit sa Lord. Ano man dahilan, ano mang gusto nyong sabihin sa Kanya, just come, worship Him, trust Him. Ibig niyang pagtiwalaan natin siyang lubos. Okay? Sige po, habang kinakanta ito, makiral lang kayo. Just come and pray. Sabihin nyo lang kay Lord lahat. Pagkatiwala natin sa Kanya. Amen. Yes, thank you. Amen. Sige lang ho, pray lang kayo. Mga lumapit, pray lang. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Tunay, O Diyos, na kami humahanga sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa. At higit ay iyong mga mensahe nito na pinapakita mo sa amin. Saktong-sakto, yun yung dapat naming marinig. At yun yung dapat naming pagpasyahan at pagtiwalaan ka, sapagkat ikay matagal nang nananawagan sa amin. Narito ang iyong mga anak, sari-sari mga tinig, sari-sari mga laman ng puso ang nilapit sa iyo, pero may isang tono kaming lahat, ang pagtiwalaan ka. Akapin mo na ang iyong mga anak. Oh, hallelujah. Akapin mo na po ang iyong mga anak. Comfort mo. Bless mo, Lord. Bigay mo yung power, yung freedom, yung solution dun sa problema. Kasi ikaw ang aming Diyos na concern sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Pinagtitiwalaan ka namin, maluwalhating yung pangalan sa mga handog na buhay na ito, sapagat ito yung aming karampatang pagsamba. We worship you, we thank you, in Jesus' name, Amen. 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 Woo. Wow. God is good. And all the time,
Amen. Praise the Lord. Praise God. And today po sa ating kalagitnaan, we welcome Junard Sala. Kuya Junard Sala. Ay, Kuya, pakitayo ka po. You are from Southern Leyte? What brings you all the way po to Novaliches? Tayo ka po, Kuya. We'll give you a microphone so that we can hear you. Yan. So you are from Southern Leyte po. What brings you po all the way to Novaliches? Po. Nandito po ako sa Maynila kasi balik na po ako. Umuwi sa Siman. Sang Siman po kayo. You're on furlough. Nakabakasyon po kayo. O, naglalakad kayo ng papers na so you can board again? Pabalik na po. Babalik na po. So, naglalakad po kayo ng papers nyo dito sa Manila. Kaya nandito po kayo ngayon? O, ganun po ba? Ayan. So, in the meantime po, where are you staying po? Saan po kayo Dito lang sa dito sa loob sa Saan po? Dito sa loob. Dito sa loob. Sa loob. Diyan sa loob. Within Cruzville. Opo. Ayan. Pero dati na po kayong uma-attend ng Born Again Church? Yes po. Saan po? Doon sa probinsya. Sa probinsya. So, praise the Lord. It's a pleasure to have you here po ngayon, Kuya Junard. So, paano niyo po nalaman ng church po? Gano'n ako search sa Sa- Google. Nag-Google kayo. Praise the Lord. Kahit computer, no, internet, pwedeng gamitin ng Panginoon para mayroon tayong kasama ngayong kapatiran. Praise the Lord. You may be seated po. Maraming salamat. We're so honored po by your presence. Salamat po. Salamat din po. Ayan. At nais ko rin pong tawagin si Miss Arjane Tuazon. At kasama na rin ni Riza. Patatayuin ko na rin si Riza para mas ma-familiarize kami. Ayan. Sige po, tayo kayo. Ayan. Ang first timer are si Arjane. Tapos si Riza, is this your first time? Hindi. Na-familiar ka sa akin eh. So how many times have you come, Riza? Para ilang beses na rin eh. Yeah, thereabouts, no? So, kayo po ay kasama ni Ate Cindy, ni Kuya Joseph. Ayan, si Ninong, we fondly call him Ninong. Ay, Merry Christmas, Ninong at Ninang. Ayan, maraming salamat sa inyong pagdalo. Taga saan po kayo? Sa po? Sa Barte lang. Sana po napagpala kayo. Sana bumalik po kayo. We'd love to have you back po. Meron kaming services po ng Wednesday. Bukod pa sa Sunday, meron din po kami ng Wednesday. God bless you po. You may be seated. Come on, let's give a bigger clap offering sa Lord. Yan. At ngayon po, mas malaking clap offering ito kasi bisita po siya ni Lovely. Ikaw, Chloe, Miko, pakitayo ka po, Miko. Para nakita kita sa My Day ba? Ayan. Tama ba? Nakita natin siya sa My Day? Tama? Tama kami ni Mimi. Si Ninang Mimi. Si Ninang Mimi. Ayan, Miko, we're glad to have you. Ikaw ay 23, taga Bulacan ka. Saan ka po sa Bulacan? Malolos po. Sa Malolos. Linggo-linggo ka na ba dadalo? Yes. Parang napilitan yata si Miko sa akin. Hindi Napilit ka ni Lovely. Hindi naman. Para po talaga sa kanya. Ayan. Sige. So, alam na this, ladies, no? Isasama sa church. Thank you very much, Miko. Ayan. It's a pleasure to meet you. Ayan. Parang nagbablush. Parang lahat ng babae nagbablush yata. Lang mga single ladies. Yan. I hope wala na po akong na-miss out na tawagan na first timer. Sana lahat natawag ko na po. Tita Rita, may I ask po? Kasi the first time I called you, Tita Rita Perez ang pangalan. And that is naman your entry dun sa ating roster. Ngayon po, Tita, kayo po ba ang Tita Rita Balsomo na nakikita namin sa thread? Na nanonood from Taytay or elsewhere, hindi kayo yung nakikita naming nanonood kasi Balsomo po ang apelyido niyo po. Balsomo po. Opo. Tapos first name niyo po Rita.
Kasi po pag nagmo-monitor po ako ng attendance, meron po ako nakikita minsan, Rita Balsomo is watching from Taytay. Are you one and the same person? Kapatid ko yon, Rose. Kapatid niyo po yun. Hindi po kayo. Pero ngayon nagpapasalamat po kami at dumalo po kayo uli. Kayo po ba ay taga Iloilo or taga Metro Manila? Dati po, dito ako kay Renato. Opo. Tapos, nung nagkasakit ako, umuwi ako ng Iloilo. Ngayon po, saan kayo mamimirmi? Ay, nagpunta lang kami nung namatay si Nel. Dumalaw lang po. Ayan, sana makasama pa namin kayong yung smiling face nyo eh. Lahi kayo ng mga comic itsura po. Naaliw po kami na napaka-smiling face po ninyo. Sana makasama po namin kayong mas matagal pa. God bless you po, tita. Please be seated po. Ayan. At abroad po, of course, nandyan si Mama Marlene at saka si Ate Sheila Castillo from Taiwan na I suppose excited nang umuwi kung maaari lang hilain ng araw. Hahabol siya sa December 21. At si Erwin Lucero, hello, we see you there. Alam ko, kaibigan ka ni Nikki. At saka si Ate Marivic Villafuerte. Bago ko po i-introduce ang ating next na number ay band po. Magre-rehearse po tayo soon after lunch po because we will have to start Playhouse po 2:30 exact sharp po. 2:30 tayo kailangan makapag-start ng Playhouse. So, dapat tapos tayo ng mga lahat-lahat natin ng 2 o'clock. Ngayon po, kung nasarapan tayo sa pagkain natin sa Word of God. Ang Word of God, pagkain ng kaluluwa, di po ba? At nabusog po ba kayo? Ayan, meron po tayong dessert ngayon. Isang patotoo po na isang kabataan kung papaano hinipo ng Panginoon ang kanyang buhay. Let's watch this. Hi Playhouse! Ako po si John Esica B. Valencia and marahil kilala niyo po ako sa nickname ko na Kiel. And I'm 15 years old and nag-start po ako umattend sa NCF Church and sa Playhouse Youth Ministry po noong February 2025 po. And ginawa pong way ni God yung tita ko, si Tita Mika po, para makapunta po dito sa church. Actually po, ilang beses po ako inayan ni Tita Mika, pero ilang beses ko rin po siya tinanggihan noon that time. Bago ko po i-accept si God, and bago po ako umattend dito sa church, marami po akong problema noon, kaya parang ayun po yung naging reason kung bakit nakakagawa po ako ng mali. Parang mas nagpo-focus po ako kung ano pong magiging tingin sa akin ng mga tao sa paligid ko. Pinaka downfall po sa story ko is yung nasira po yung family namin, and sa murang edad ko po na yon is dun po ayun po yung nagpagising sa akin sa realidad na parang kahit anong age mo or kahit wala ka pa masyadong alam sa mundo, kapag tinamaan ka po ng malaking problema, is dun mo marirealize kung kano po kahirap talaga yung buhay. Ayun po, kung saan na po ako sumasama sa mga friends ko po na kahit hating gabi, nasa labas po kami. Ginagawa ko po yung kasi nafe-feel ko na masaya po kami. Ayun lang po yung parang nagiging way para maging masaya po ako. Pero may mga times din po na may mga mali na po kami nagagawa. Ayun po, hindi ko po naiwasan kapag sa school po, panay po mura. Sumasama rin po ako sa mga tropa ko kapag may away. And then, nakikipagsagutan po ko, and parang minsan po nababastos ko po yung parents ko. Kasi po, na nasira po yung family namin, iniisip ko po na hindi po nila inisip kung ano po yung mangyayari sa amin ng kapatid ko. Nung day po na naka-attend po ako ng church, nung February 2025 po, nung nafe-feel ko po na that time is medyo malungkot po ako nun kasi parang iniisip ko po na haharap lang po ako kay God kasi parang may kailangan lang po ako, ganun. Pero nung narinig ko po yung mga words na tinuturo po ni Pastor Mark is
na dun po parang sinasabi sa akin na sobrang related po sa buhay ko po, sa nangyari po sa akin yung nililesan po nun ni Pastor Mark. So, parang doon po na sinabi ko po sa sarili ko na baka may reason kung bakit pinunta po ako doon ni God ng ganong araw kasi po dahil po sa mga nangyari po sa akin, baka kailangan ko na po talaga ng pagbabago. Nung tinanggap ko na po si Lord bilang God and Savior, marami na po akong napansin na pagbabago po sa akin, which is yung kung paano po ako magsalita sa maraming tao na parang hindi na po bastos. Ayun po, nagbabago na rin po ako sa noong mga panahon po na yun is hindi na po talaga ako nagmumura. And nung napansin ko na rin po na parang yung family po namin nung nag-start po ako na mag-follow kay God is unti-unti po yung na-fix. And thank to God kasi po ngayon po okay naman po yung family namin. And napansin ko na rin po na parang yung sa pag-aaral ko po mas naging madali po siya kasi alam ko po na nasa tabi ko lang po siya noon lagi tuwing nahirapan po mag-aral. Malaking part po yung NCF and Clayhouse Youth Ministry po sa pagbabago ko and sa buhay ko po ngayon kasi ayun po yung parang naging way para po mas makilala ko pa po si God ng mas malalim. And sa mga youth po na nakakapakinig po ngayon and sa mga umattend po ngayon sa anniversary, kung may mga problema man po kayo or struggle na same po ng katulad sa akin or kahit ano pa pong problema yan, lagi niya lang pong tatagan and magtiwala po kayo kay God kasi si God lang po yung tanging solusyon sa kahit anong problema. And always remember na si God hindi po siya nag-promise ng madaling buhay dito sa mundo natin, pero nag-promise siya na every struggle or problema is lagi lang natin siyang kasama. And gusto ko po magpasalamat sa Panginoon Diyos dahil binigyan niya po ng opportunity upang makwento ko po yung short testimony ko po ngayon. And so, sa mga youth po na nakikinig ngayon, if kung gusto niyo pong mabago ng Diyos ang inyong buhay, it's time na para ibigay natin yung time natin kay God and for sure hindi niya po kayo bibigoin. And again, God bless you all guys and happy 17th anniversary Clayhouse. Amen. Praise God. God's so good, ano? Praise God. Well, wherever you are, Brother Kel, thank you for sharing your testimony. And your testimony is a testament of God's goodness. If God can change someone as young as Kel, diba? He can change your life too. And we're so grateful that we get to do Clayhouse Youth, this ministry of Clayhouse Youth. At ito po ang patunay why we gather every first and third Sunday of the month. We gather for these things. We gather so that the youth will get to know Jesus Christ and that their lives would be changed. Amen. Yes, and we're so happy to see kung paano nag-grow yung each and every youth. I know na hindi lang si Kel yung isang youth na wino-work on ng Panginoon, but I know that each one of part ng Clayhouse Ministry, yes, I know na nag-move ang ating Panginoon. Amen. God is so good. Palapakan po natin si Lord. And we were so delighted last Sunday by God's presence. Last Sunday po, we all know that there was a typhoon last Sunday. But for months, we had been preparing for our 17th Clayhouse Youth Anniversary. So we decided to push through with it. Yes. Marami po kami hindi inasahan tulad ng NDRRMC na alarm sa phone. Yeah, that was happening during the service and we had to cut short the service. But we praise God kasi napakagaling ni Lord. God still moved sa kabataan ng NCF and we were also joined by other churches kahit na alam nating mabagyo at we were a couple of hours away from yung heavy landfall ng gabi, ay pumunta pa rin po sila. They risked so that they could praise God. Ganun sila ka-praise warriors. And I'm just so delighted by what God has done last Sunday at
Generation Jesus. Yes, actually, we didn't expect na marami pa talagang pupunta. Nagulat kami. Actually, we almost feel pa rin yung buong church. And we see a lot of youth praising God. And I know ang Lord ang nag-move pa din sa araw na yon. Yeah, and to know more about what happened last Sunday, let's turn our eyes to the screens. Jesus, you are the victor. Ikaw, Panginoon, ang magtagumpay sa puso ng bawat isa na yon. Just break our hearts, Lord. Break our hearts, Lord, over what you want us to do, so that we could better praise your name, so that we could better glorify your name, so we would be better testimonies for your greater glory. Amen, amen, amen. God is so, so good. And we're still high, spiritually Yes, high. sobra. Kami po, we are still in the well of God's refreshing waters. And we thank you so much po to every staff, Deacon, Ladies Ministry KFC, youth staff for joining us and for making this event happen in the midst of Typhoon Uwan. Yes. We praise God na itawid po namin for God's glory. And again, we are a generation that is after God's glory and name. Amen? We are a generation that declares God's praises. So, dahil we had to cut short a bit of our program last Sunday, we're doing a second part today. Kasi alam natin, the weather's good, the weather's well naman, and we have much more time to praise God. And so we're gonna do Generation Jesus Part 2 today. That's happening later this afternoon at 2:30 p.m. We don't have the stage anymore, but of course, praising God and worship never stops. There's gonna be more praise and worship, more fun, and that's later this afternoon for the youth and young adults. Yes, so we encourage again every Cray House youth to chat again, invite your friends, classmates, even though hindi sila nakapunta nung part 1, still encourage them guys to join us today, mamaya sa ating
Generation Jesus Part 2, and we know na the Lord prepares something for each and everyone na a-attend, Ma'am. Yeah, tinapos naman natin ng tama nung Sunday, pero para kasi nabitin tayo dahil pinapauwi na tayo nung bagyo eh. So we're gonna end this right by praising God with a bang. So that's later this afternoon at 2:30 p.m. Do we have youth and young adults in the room? Taas ang kamay. Yan, excited na ba lahat? We are excited to close this month, and this is gonna be our final youth service for the month of November. So don't miss it. And it's also gonna be important kasi hindi lang naman tayo mag-celebrate ng Generation Jesus Part 2. We're also gonna prepare for our Clay House Christmas Party. Let's go! And- So, yeah. And we also encourage every Clay House youth to stay mamaya after ng service kasi tayo ay magbubunutan ng Monito at monita. So we do this thing yearly sa Clay House Youth. If it's your first time here, we do this thing yearly. Meron kaming anonymous gift giver. Tapos, each Sunday leading up to December 14th. Yes. Each Sunday leading up to December 14th, makakatanggap kayo ng regalo. You get the craziest gifts. Bali mo, deodorant makuha ko. Yeah, every week, there's something special. Yeah, there's something special. May theme na gift for the week. So, itong theme na gift for the week, dapat sundin ng bawat kabataan. And then, we're gonna give secretly, huhulog natin sa isang box addressed to the name ng nabunot natin. And then, that's gonna lead up to our Clay House Christmas Party kung saan i-reveal natin kung sino nga ba talaga yung nakabunot sa isa't isa. So, don't miss that. That's gonna happen later, mamaya sa Generation Jesus Part 2. We'll see you guys later, Clay House Youth. See you, Clay House! For more church updates, here's Jaja. Good morning, parents and kids. So for our Sunday school announcement, same pa rin po ang schedule ng mga kids, which is after praise and worship. Magkakaroon po sila ng Sunday school and mahati po sila into 2 age groups, primary and kinder. Punta na lang po sila sa ating new building. We would love to see the kids every Sunday sa ating Sunday school. And for our other church activities announcement, here's Iya. Thank you, Jaja. For more church announcements, the church invites you every Wednesday at 5:30 p.m. for prayer meeting. If you're unable to come, okay lang din po. Meron din po tayong online live stream here on Facebook. Do you have prayer requests? We would love to pray for you. Meron po dyang prayer slips behind your chairs where you can write your prayers. If gusto niyo na pong sumunod sa water baptism, lapitan niyo lang po si Pastor Mark para po maaaralan kayo sa kahalagahan nito. Are you interested in becoming an official member of the Novitius Christian Fellowship? Lapitan niyo lang po si Brother J. Baldonado to undergo membership class. Do you want to have a deeper relationship with the Lord? Discipleship is for you. This has 12 lessons po, and if you're interested, just approach any of our church leaders. The church also has official social media accounts. To be updated, follow us on Facebook, YouTube, and Instagram. The church also has an official website, which is www.ncf.org.ph. That is all po for church announcements. I turn you over now to Pastor Mark. Salamat, Iya. Okay. Na-bless ba kayong lahat? Amen. Pakisabi sa iyong katabi, salamat na kasama kita. Okay, tayo na tayo. Ating balik ang papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. At bahagi ng ating pagsamba ay ang ating pagkakaloob. Sabi ng Bible po yan, honor the Lord with your wealth. Pinagpala tayo, ay siyempre, balik lang natin yung para kay Lord at suportahan natin ang kanyang ministry. Join hands, please. At samahan niyo ako sa ating closing prayer. Let's pray. Purihin ka, aming Diyos. Salamat po. Sinagot mo yung aming panalangin kung saan dito sa simula pa lamang ng aming pagtitipon sa care group hanggang sa praise and worship, pag-aaral ng iyong word, ang entire service na ito tunay, sinamahan mo kami, pinagpala mo kami. Gayon din ang aming pasasalamat sa iyo sa buong isang linggo na ikaw ang nag-ingat, ikaw ang gumabay, ikaw ang nagpala sa iyong mga anak. At hindi lamang sa mga awit pagsamba ang ibinibigay namin sa iyo. Hindi rin lamang sa pamamagitan ng aming handog na buhay ay may bibigay namin ito sa iyo, maging ng aming mga tinatangkilik.
Bless mo po ang mga tithes and offering at gamitin patuloy sa iyong banal na ministeryo. Dito po sa pagkakapit ng kamay, buhos mo pa ang mayaman mong biyaya at ang pagpapala ng iyong pagmamahal para ito'y umapaw at makita ng sanglibutan si Jesus ay buhay sa aming puso. Sa iyo ang pagpupuri, sa iyo ang parangal, sa iyo ang pagsamba, sapagat ito ang aming sama-samang dalangin sa pinakamatamis na pangalang Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Yeah! I was found, I saw the ground. I was blind, couldn't see how you called me wrong. But in just 3 days you came and rescued me. Oh, by the power of your blood, I am loved and I am free. Whom the Son sets free is truly free, free indeed. Let's go. You have changed my name. I am not the same. Jesus, I'm okay. I am a child of God. You have changed my heart to be from the dark. Made me a new star. I am a child of God. Oh, well, well, oh, oh, well, well, oh, oh, well, well, oh, oh. I am a child of God. Oh, well, well, oh, oh, well, well, oh, well, well, oh, oh. I was lost, I was lost, couldn't find a solid ground. I was blind, couldn't see how you called me wrong. But in just 3 days you rescued me. Oh, by the power of your blood, I am loved and I am free. Whom the Son sets free is truly free, free indeed. You have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim. I am a child of God. You have changed my heart. Took me from the dark. Made me a new star. I am a child of God. Well, well, oh, oh. Well, well, oh, oh. I am a child of God. Well, well, oh, oh. Well, well, oh, oh. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am no longer an orphan. But I am a child of the King. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am a son and a daughter. I am a child of the King. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am no longer an orphan. And I am a child of the King. I am no longer a stranger. I am no longer a slave. I am a son and a daughter. I am a child of the King. You have changed my name. I am not the same. Jesus, I proclaim. I am a child of God. You have changed my heart. Took me from the dark. Made me a new star. I am a child of God. Oh, well, well, oh, oh. Oh, well, well, oh, oh. I am a child of God. Oh, well, well, oh, oh. Oh, well, well, oh, oh. I am a child of God. Oh, well, well, oh, oh. Oh, well, well, oh, oh. I am a child of God. Oh, well, well, oh, oh.
masyado ka. Thank you, NCF, and we'll see you again next Sunday. God bless. Ingat.